Pero kausapan ng ating Pangulo at saka ni Mrs. Lisa Marcos, dapat dito sa Chinese Ambassador, palitan yung inalas ka mo niya, Mr. Maravillas. Ano yung ibig sabihin ng hampasador? Hampasin ng pasador dahil walang iya. Hindi ka dapat nagsasalita ng mga maanghang kahit magsalita na yung mga leaders mo ng manghang. Pero as ambassador, dapat kalma. Breakaway province. Kung yung Taiwan, maliit na bansa, hindi ninyo kaya, until today, sige lang ang giri-giri ninyo doon, ikot-ikot, pero ba't hindi ninyo lusobin yung Taiwan? Kasi mga duwag kayo, napakalaki ninyong bansa. O bakit hindi ninyo kami sakupin? I-invade na ninyo kami ngayon na. Nagpapropaganda kayo gamit yung mga duwag na mga mayayabang ditong nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. So, mga kababayan, kumusta po kayo? Si Dante Maravillas. So ano yan, Mr. Maravillas, yung magandang mga pag-usapan natin. Ang yabang po yung China. Nakakainit ng ulo, pero relax lang po tayo. Kasi mga duwag man po mga Chinese. Relax lang tayo. Kasi yung mga Chinese po, sige man lang ang bukadura, mahilig dumaldal, pero mga duwag man niya. Huwag kayo yung naniniwala sa pambubuli nila. Ito yung sabi ng Chinese, dapat dito, palayasin na. Pero kausapan ng ating Pangulo at saka ni Mrs. Lisa Marcos. Pero napakawalang yan itong Chinese info yun. Ito yung balita dito sa Philippine Tribune. Sabi ni, sino ito? Na Chinese envoy, Ambassador Jing Quan. Dapat dito sa Chinese Ambassador, palitan yung titulo niya, hindi Ambassador. Dapat dito, hampasador. Inalas ka mo niya, Mr. Maravillas. Ano yung ibig sabihin ng hampasador? Hampasin ng pasador dahil walang iya. Ambasador ka, ganyan ka yung pananalita. Ang ambasador dapat malumanay. Ambasador ka nga. Diplomatic. Yun dapat ang isang ambasador kahit mainit na yung mga leaders. Leader ng China, limbawa, o mga leaders ng Pilipinas. Kahit mainit na, kasi ambasador ka. As an ambassador, dapat malumanay kang magsalita. Kalma. Ganon ang trabaho ng ambassador. Pero itong ambassador na to, matalim ang dila, hindi diplomatic. Bisita ka namin dito. Ambassador Lingkuan. Dapat nire-respeto mo yung host country. Hindi ka dapat nagsasalita ng mga maanghang kahit magsalita na yung mga leaders mo ng manghang. Pero as ambassador, dapat kalma. Kahit nagsasalita ng mga emotional statements yung mga Filipino leaders, ambassador ka eh. Kung ibang bansa po, mabait din kami. Kung ibang bansa po, baka nilibing ka ng buhay dito sa Pilipinas. Di ba? Kung sa ibang bansa, baka kinidnap ka na Middle East country, magsalita ka ng ganyan, hostage ka na ngayon. Huwag mong abusuhin yung kabaitan ng mga Pilipino kasi yung pasensya namin, may hangganan yan. Huwag abusado. Huwag mong maliitin kami. Based sa history po, sinakop na kami ng Spanish Empire. Ano nangyari kay Magellan dito? Hindi na nakauwi ng buhay si Magellan. Lahi kami nila Pulapo. At hindi tumagal yung mga Kastila. Kahit sinakop kami may strong will kami. Ang mamatay ng dahil sa iyo nga eh. Sa manlulupig, di kami pasisiil. Ambassador Jing Quan. Kahit sinakop kami more than 300 years, our will to fight and be liberated, hindi po nawala. And so, nawala dito yung mga Kastila. The American Empire, superpower, hindi din tumagal sa amin. Ngayon, kaibigan na namin. The Japanese Imperial Army, ganun din. Nandito pa kami, Pilipinas pa rin. Ito sabihin namin sa inyo, Jing Quan. Kung minamaliit ninyo yung Pilipinas at sinasabi ninyo, we can hit you but we are being nice. Ba't hindi ninyo gawin? Gawin ninyo. Huwag puro dada. Hindi nga ninyo kaya yung Taiwan, napakalit na bansa. Kauri pa ninyo. The Taiwanese are the same. China. Chinese. Breakaway province. Kung yung Taiwan, maliit na bansa, hindi ninyo kaya, until today, sige lang ang giri-giri ninyo doon, ikot-ikot, pero ba't hindi ninyo lusobin yung Taiwan? Kasi mga duwag kayo.
Marami kayo, ang dami ninyo na duwag. Mga duwag kayo eh. Hindi man ninyo kaya kasi alam ninyo, pag linosob niyo yung Taiwan, aatake yung Amerika, just the same with us dito. Ibig sabihin, takot kayo sa Amerika na aming katratado. Ba't hindi kayo lumosob? May mamatay lang. Yan ang warning ng aming Pangulong mabait. Hindi mayabang. Wag lang anya dumating sa pagkakataon. May naputulan na kami, daliri. Pero pasensya pa rin kami. Pag may namatay sa amin na Pilipino, maghahalo ang balat sa tinalupan. Ako mismo magbo-volunteer sa ating Pangulo. Sasabihin ko, Mr. President, kausapin mo na si President Trump. Posisyon na ng mga 1,000 warheads, nuclear warheads. Ako na pipindot kung ayaw mo. Itutok namin sa lahat ninyong province para tunaw ng lahat ng Chinese. Ubusin namin yan, balatan namin kayo ng buhay dito. Hindi po kami takot sa gira. Based sa aming history sa Pilipinas, hindi kami takot sa gira. Hindi tumagal yung mga Japanese dito sa amin. Japanese Imperial Army. Hindi tumagal. We will fight to death. Yun ang aming sinumpaan. We are obliged to defend this country kasi ito yung aming bansa. Maliit na bansa, pero hindi kami kubarde, hindi kami duwag. Kayo duwag, napakalaki ninyong bansa. O bakit hindi ninyo kami sakupin? I-invade na ninyo kami. Ngayon na, nagpapropaganda kayo gamit yung mga duwag na mga mayayabang ditong Duterte. Hindi ninyo kami kaya sa ganyang pambubuli ninyo. Sabi dito sa istorya ng Daily Tribune. Imagine traveling across the ocean just to tell the homeowner his house is not that big. That's how Chinese Ambassador Jing Quan chose to introduce himself to Filipinos. Napakayabang. Kung sa ibang bansa ka, kaya lang mabait kami. Pero ang kabaitan namin, ang pasensya namin, may hangganan. Kung sa ibang bansa ka, Middle East country, inilibing ka ng buhay. Kinidnap ka na, hostage ka. Kung hindi, tinusok ka ng nilason ka na. Napakawalang iya mo. Hindi mo dapat yan sinasabi sa host country kasi ambassador ka, minamaliit mo yung bansa kung saan ka nakatira ngayon. Kaya tama ito, sabi na, that's how Chinese Ambassador Jing Quan chose to introduce himself to Filipinos. Nothing warms the ears faster than being called small. Talagang nakakapanting ng tainga. Nang nabasa ko ito, nag-init yung tainga ko eh. Kung nandito ka lang sa akin, iwan ko kung ano magawa ko sa iyo. Baka punta ka ng Bicol, mag-isa, wala kong paki kung ambassador ka. Yulog kita dito sa hampas, sa Bangin. Napakawalang iya mo eh. Host country kami, nabubuhay ka rito. Kumakain ka ng mga pagkain namin, kumukonsumo ka ng kuryente mula sa aming grid. Nothing warms the ears faster than being called small by someone currently enjoying your hospitality. Ambassador, welcome. Truly, we are famously gracious. We offer coffee, beaches, smiles, even patience for a limited time. Sabi dito sa kwento ng Tribune. But let's clarify something gently. You are a guest, a respected diplomatic guest, a guest nonetheless. Driving our roads, holding receptions on land protected by Filipino police. Secured ka rito. Habang nilalapastangan mo kami, iniinsulto mo kami, pero secured ka. Sino ba yung nagsisecure ng embassy ng China kung hindi kami? Nilulusob ng mga protesters. Minumura kayo dyan ng mga militan. Ikong pabayaan namin kayo, lusobin ng mga galit ng mga Pilipino. Babalatan kanyang buhay dyan kung wala yung aming pulis. Hindi ka na makakawi ng buhay. O di lumusob kayo kasi malaki kayo. 1.2 billion kayo, kami 100 million. Hindi nga ninyo kaya yung Taiwan. Kauri ninyo. Kami pa, mas malaki kami sa Taiwan at katratado namin yung Amerika. Hindi lang Amerika, pati Japan, Australia, South Korea, European Union. Kaya ninyo kami? Di ninyo kami kaya. Sa totoo lang, kaya nga daldal lang ang kaya ninyo. Dumaldal ng dumaldal, pero hindi man kayo lumulusob kasi duwag kayo. Duwag. Mahilig lang kayo magpropaganda. Kami po, matapang talaga kami. Bakit? Hindi kami kinaya ng Espanya, yung Pilipinas. Hindi kami kinaya. Umalis na lang. Nasakop kami, tama. Pero hindi kami tumigil to fight for our freedom,
Hindi kami tumigil. And that is part of the history. Kahit yung American Empire, nakipagbakbakan yung aming mga matatapang na mga bayani sa kambundukan. Kahit yung Japanese Imperial Army, hindi kami nagpatinag. Kahit kami mamatay, we had that fight to will. We had will to fight pala. That's the reassurance. Here's a really hospitable suggestion. Take a little walk. Step outside the gates. Come see what small neighbor looks like up close, sabi dito. Look people in the eye when you call them small. You said, we're not talking enough. You said, this while talking in Manila. Gusto ninyo mag-usap daw tayo, pero iniinsulto tayo. Let's talk, sabi ni Hampasador Lingkuan. Ba't iniyan niya tayo mag-usap? Sino makikipag-usap sa inyo? Iniinsulto ninyo kami? Minamaliit ninyo? Makikipag-usap sa inyo? Mr. President, i-request po niyong palitan itong Hampasador na to. Napakawalang iya. How confident someone can sound when he's protected by the very sovereignty he's sizing up, sabi rito sa Tribune. You can easily win. Maybe big navy, big economy, big everything. Very impressive. Here's what more impressive. We did not sail thousands of kilometers to remind anyone who we are. We are smaller. We are also the ones who wake up with those seas outside our windows. You can sail in, sail out. We cannot sail away from our own coastline. That's the difference. If size determined ownership, the Pacific would belong to whoever bought the biggest ship. The richest country would own the planet. When you keep reminding us how big you are, it starts sounding like you need the reminder more than we do, sabi dito sa Tribune. First, pressure at sea, then pressure our tone. If you can convince a country that speaking firmly is escalation, you have already reduced it without firing a shot. Very clever, almost hypnotic. We are small, we are calm. We are small, we are calm. Suddenly, the conversation is not what happened, but why is Tariela disrespecting China? To the Ministry of Foreign Affairs and to President Xi, if he's listening, gentlemen, if this tone is the plan, fine. But if you truly want stability, then send the message like, you mean stability. Nobody wants confrontation. Okay, let's send your warships back to China. Jing Quan would prefer we speak softer, smaller, more grateful. But gratitude is for guests. Sovereignty is for hosts. And this in case there was confusion, is home. Yan ang sabi dito mga kababayan sa Daily Tribune. Anong masasabi ninyo po? Tama ba to na ginagawa nitong Hampasador? Tapos tinatakot pa tayo, mawawala na niya ng trabaho yung mga Pilipino. Pero Chinese envoy warns job losses if diplomatic ties with Philippines deteriorate. Mas logi kayo pag kami pinalayas namin kayo rito. Lahat ng Chinese. Kaya nga kayo pumunta rito, yumaman kayo rito, the Chinese nationals, na naging mga Filipino na in-embrace namin, dapat magtanaw kayo ng utang na loob sa amin. Di ba mahirap dati kayo, yung China? And then so, yung mga Chinese nationals nag-migrate papunta dito sa Pilipinas, and that is history. To find greener pasture, nagnegosyo. Na dyan sa Quiapo, magtanaw kayo ng utang na loob. Dito sa Pilipinas, yumaman yung inyong mga compatriots. Sino ang mayayaman dito sa Pilipinas? Yung si may-ari ng SM, mga bangko, kung sino-sino pa na mga Chinese businessmen. Sila yung mayayaman dito. Bakit? Naging mabuti kami na consumers na mga Pilipino. In-embrace namin yung kultura ninyo. Pinatronize namin yung mga negosyo ninyo. Pagkatapos, ganun yung gagawin ninyo sa amin. Kaya yung panawagan natin sa mga Filipino-Chinese, pagsabihan ninyo, itong si Hampasador Lingkuan, kalahi ninyo, magtanaw ng utang na loob sa amin ng mga Filipino. Pasalamat kayo, kami hindi mahilig magnegosyo, most of us.
Kaya nga hindi mayaman. We are just consumers. Mga empleyado, pag 15:30, hihigupin ng mga mall ng mga Chinese yung sweldo ng mga Filipino. Matuwa kayo. Bakit? Pag sweldo namin mga Filipino na mga workers ninyo, kayo din yung nagkinabang, mga Chinese businessmen, kasi punta sa mall, bili ng mga gamit. So, imbes kayo magtanaw ng utang ng loob sa aming mga Filipino consumers. And because of that, yumaman kayo, you become multi-billionaire. Inaboso ninyo kami. Yung ambassador ninyo, inaaboso. Binubungangaan ninyo kami ng ganito. Napakasakit. Mga ingrato kayo. Hindi kayo yayaman if not because of the Filipino consumers. Saan ba kayo nagyaman kung hindi sa amin? Tapos gumawa kayo ng mga produkto Chinese made, ang dali-daling masira. Bakit ninyo ginawa yon? Kasi gusto ninyo bili ng bili sa inyo. Kami naman, nauto ninyo. Bili kami ng bili. Kahit kasi mura, madaling masira. Yumamang kayo, kami, hindi. Kasi yung mga taxes naman namin, ninanakaw ng mga leaders namin. Buti na lang yung aming Pangulo nilalabanan yung mga kurakot sa gobyerno. O sino-sino itong mga contractors kung hindi Chinese. Pati ko mga congressmen namin dito, marami Chinese na. Tingnan ninyo mga apelido. Senador, Chinese, Bongo, binoto ng mga Filipino. Magtanaw kayo ng utang na loob. Mayor, mabutit, natanggal yung mayor, Alice Gook. In-infiltrate ninyo, pati yung politika namin. Hindi na kami papayag sa inyo mga pang-aabuso. And this time, ito yung sasabihin ninyo. Tapos, tinatakot ninyo kami na mawala ng trabaho. Lumayas kayo rito. Kami yung natuto na kami sa negosyo. Pag umalis kayo, kami mag-invest. Tapos invite namin mga Japanese, tapos American investors to replace you. Sinong tinatakot ninyo? And in fact, yun ang ginagawa na ng ating Pangulo. Lumayas kayo dito. Then we replace Chinese investors with Japanese investors, with Korean investors, Australian investor, European investor, Indian investor. Kasi pinagbilhan kami ng armas ng Brahmos ng India. Walang interest dito yung India. Ang interest dito ng mga Bombay magpautang ng 5-6. Ayos. Nakatulong sa mga mahirap. Sinong tinatak? Lumayas kayo rito. Huwag kayo mga kababayan maniniwala na makikripol yung economy pag umalis dito yung mga Chinese investors. Loko-loko. Hindi lang kayong tao sa mundo. Kasi ang ginagawa ninyo, ginagamit nila ito, panakot sa atin. Ano ang term nyo ng pag tinatakot tayo? Ganito, Chinese envoy warns, job losses, if diplomatic ties with the Philippines deteriorate. Anong tawag yan? Hindi fear mongering. Blackmail. Bina-blackmail ninyo kami. Tinatakot, ay mawalan na niyo ng trabaho yung mga Pilipino. Matatakot. So, hayaan na lang namin sakupin ninyo kami. Pag ganon, hindi na kami magreklamo lang ng pang-abuso ninyo. Pagmaltrato ninyo sa amin. Kasi baka mawalan kami ng trabaho. Ano kayo siniswerte? Huwag kami, hampasador, lingkwan, hampasin kita ng pasador. Sinusukat ninyo, sinasagad ninyo ang aming hospitality. Inaabuso ninyo. Ito yung pananakot nila. Spokesperson G. Lingpeng rebuked senators who suggested that Ambassador Jingquan be recalled, saying such moves were beyond their authority and risk serious economic fallout. Tinatakot tayo, magugutom daw tayo. Sanay kami sa gutom. Kayo, sanay kayo? Yung mga mayaman, takot magutom. Yung dati ng gutom po, hindi na yun natatakot kasi do or die na yan. Gutom eh. His remarks came after Senators J.B. Ejercito and Rafi Tulfo said bilateral ties might improve if Jing, who assumed his post in December, were replaced. In a statement, G questioned the lawmakers standing to demand a recall. Some senators are still urging the recall of the aggressive and sensitive Chinese ambassador. Who do they think they are? Sino niya sila? Do they even have the capability? He said. As he suggested, the calls were political posturing rather than serious diplomacy. He implied the senators were grandstanding.
Naninindigan sila. Hindi tulad ng mga kaalyado ninyong tsinador na mga duwag. Ikakaso daw ni Marcoleta si dating Senior Associate Justice Carpio. Mamaya inibigay ko sa inyo. Hamon-hamon si Marcoleta ng debate. Kinol ni Carpio pagkatapos ngayon gusto mong kasuhan. Kasi pinamigay daw yung teritoryo. Anong pinamigay? Mamaya, iyon nga susunod natin mga kababayan. Yung mga tsinador, sumama pa yan sa laban yung mga tsinador ninyong mga duwag din. Chinitors. Nasabi ni Robin Padilla, mga kabataan niya weak, pero siya yung iyakin. Talaga mga tao ito. They know they can do that, yet they keep repeating the same old tricks. Always posturing, always bluffing. Hindi na baliktad talaga tayo. Posturing daw, bluffing. Kayo ang palaging nambabluff sa amin. Minamalit ninyo kami. Nangakala ninyo, hindi kami maninindigan. Hindi lang kami sa paninindigan. Lalaban kami. Hindi ninyo kami pwedeng i-intimidate na papatayin ninyo kami. Patayin na ninyo kami kung gusto ninyo. Hilig ninyo magbanta. Lumusob na kayo kung gusto ninyo, kung talagang malakas kayo, sabi ninyo, naniniwala kayo sa military power ninyo. Gawin na ninyo ngayon. Kasi hindi na ninyo yan magagawa sa susunod kasi na-seal na ng ating Pangulo yung military agreement sa iba pang mga bansa. Japan, Amerika dati na. Japan, South Korea, Australia. Na-seal na. Alam mo ninyo, kokuyugin kayo ng aming allied countries. Kokuyugin kayo. Kaya takot kayong lumusob sa amin. Magaling yung strategy ng ating Pangulo. Engaging our allies against China, the bully. Kaya lahat kayo ngaw-ngaw. Bakit? Hoping na matatakot kami at aatras kami sa pananakot ninyo dito sa West Philippine Sea. Hindi kami atras. Not even an inch, sabi ng aming leader. Na sabi ng mga kaalyado ninyo ditong political weak leader daw. Bugok, yung strong leader ninyo na karton na ngayon. Yan ang strong leader ninyo, karton. Ang tanong ngayon, ano na, mga DDS, sino po si Digong ni Xi Jinping ng China? Di ba hindi? Ginamit lang siya. Pero hindi man tinutulungan. Pumunta si Sara, nakiusap sana, hindi man siya. Kahit yung sa Hong Kong, pumunta si Digong before the arrest para magtago siguro, hindi man pinagbigyan. Umuwi na lang. Ayun, na-trap. And afterwards, mga kababayan, si Sara pumunta sa Australia hoping na makikipag-usap sa kanya yung isang, hindi man siya kinausap. Kasi wala man siyang pakinabang sa kanila. Sino ng leader ng ibang bansa other than yung ambassador nakikiusap kay Sara? No other leaders. Kasi gano'n ang mga leaders ng mundo. Kung wala ka sa posisyon, ba't magkikipag? Di ba? Hindi man siya kinausap. Nakalimutan ko yung leader ng kaibigan daw nila nung panahon ni Digong, ng tatay niya. Nag-try siyang kausapin para sa interim release. Kinausap, nag-rally na lang si Sara doon sa Australia. Ganon ka-wise ang China. Hindi ka man yan gagamitin ka lang yan. Pag wala ka ng silbi, huyo ka na. O sinong kausap ngayon? Ni Jingquan, si Lisa Marcos, tapos si Presidente. Nakita niyo sa picture? Yang ganan ang mga pangwawalang hiya nitong hampasador na do. May angganan yan. Pag napuno yung ating Pangulo, talagang palayasin yan dito. Who exactly are they trying to intimidate and threaten? Do they really think anyone is scared? Any serious damage to diplomatic relations, including downgrading of those relations, would cost millions of jobs. Bina-blackmail po tayo. Mawalan daw ng trabaho. O di tanggalin na ninyo ngayon na. Ilan ba ang mga Pilipinong mawalan ng trabaho? Yan mga Pilipinong tatanggalan ninyo yung trabaho, yun ang magiging sundalo namin. Bibigyan yan ng trabaho ng ating gobyerno to defend the country. Ang iba dyan, magbo-volunteer na lang kasi inaapi ninyo. They will fight free. Are these senators prepared to personally compensate those for their lost incomes? Or is grandstanding easier when someone else pays the price? Sabi po ni G. That seems to come from nowhere. The exchange came as the Senate adopted Senate Resolution 256
which condemned statements from the Chinese embassy criticizing Philippine officials and institutions for asserting national sovereignty in maritime rights. Gusto ninyo, hindi lang kami magsalita. Effective si Tariela, di ba? Anyway, mga kababayan, napaos na ako. Okay na, mahaba na yung ating usapan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mamaya babalik tayo mga 4:30 in the afternoon sa ating live streaming. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.